So what's up guys? Natagal tayo din nag-video dito sa The Video na YouTube. So what's up guys? Natagal tayo din nag-video dito sa The Video na YouTube. Sobrang busy natin. And ito yung mga kalapati natin dito sa church. Tinipon na namin kasi nagkalat sila dati rito. Pati yung dormitory doon. Tinitiran na nila. No, yung makeshift dormitory. Yan yung mga ibon. Ayan, ang dami na. Tapos may inakay pa doon sa loob. Ayan o. Ito rin o, yan. O, yung luma akong breeding Oh, ito may mga breeders pa dyan. Ito si Kuya Francis. Papatuka na ng mga ibon. No? Sira na rin yung mga dati pa naming mga kulungan dito. Siguro papalitan na yan kapag may time siguro. Tapos may mga materyales. Gagawa tayo na medyo malaki-laking kulungan dito para sa mga alaga natin dito. Uy, meron palang inakay doon. Oh, siksikan na sila dito. Ang dami na. Sobrang dami na nila. So, yun nga guys. Hindi tayo nakakasali sa mga race, no? And yung ibon ko rin doon sa mamaya o kaya bukas i-stitch natin dito sa video na to. Bigyan ko kayo ng update sa nangyari doon sa mga ibon natin doon. Alam ko sa mga ko dyan, subscribers and followers ko, matagal ako hindi nag-update. Pasensya na guys. Try natin sa mga susunod na mga videos na na makapagturo tayo ulit, no, kung paano mga ginagawa sa ibon. Oh. Yan, talaga naman ang tukaan, nagigil ang mga ibon. Oh, ito mayroon pang taong labas. Ay, pasok. Nag-uwian po. Ganyan. Yan mga yan. Pasaway, ayaw pumasok sa loob. Oh. Yan yung mga nagliligalig dito, yung mga nagkakalat ng mga poops. Shoutout daw dito sa kaibigan natin na to. Shoutout mo yung mga tropa mo. Wala siya shoutout. Shoutout mo yung crush mo. Si Lance. Si Lance. Crush mo si Lance? Grabe ka. Shoutout po si Lance. So yun na guys, stitch ko dito yung next video doon sa kabila. Guys, ito na yung stitch nung video natin last Sunday. Ito magkaiwalay lang yung mga ibon natin dito. Ito yung mga barako, ito yung mga hen. Kung napapansin ninyo, paano namin na-maintain na healthy ang mga yan. Kahit na hindi ako nagpapares, kahit wala akong ginagawang pagbibreed, yung mga yan is sinusunod pa rin natin yung routine natin dyan. Na palagi silang ginagawa natin every 3 months na nagpupurga tayo, nag-cleansing tayo para ma-maintain yung kanilang yung health, no? Lalo la yung cardio health ng mga yan, tsaka yung pag pinupurga importante para lagi silang malusog at mataba. Speaking of mataba, kailangan kasi yung mga breeders natin hindi rin masyadong lubong-lubo, no? At hindi rin nababalot ng taba kasi kagaya niyan, hindi na yan lumilipad, hindi na walang space para maglilipad, wala nang exercise, wala nang training, hindi na rin sila nagiging healthy. Alam niyo yung mga ibon, gusto niyan talaga buhay niyan as paglipad. Kapag hindi sila napagbibigyan, hindi nila nagagawa yung pinaka-purpose nila, no? So ayun yung task natin, hindi nga natin pa matapos-tapos yan dahil busy tayo sa trabaho. Ngayon ang gagawin natin, i-clear natin tong labas, igagawa tayo ng kulungan dito na medyo may kalakihan, tapos medyo i-cover natin tong area ng mga aso kasi ito inuubos talaga sila na. Ito tip lang, no, kung magkakalapati kayo, wag daksan or wag hunting dog kasi talagang hindi sila friendly sa mga ibon. Kakatayin nila yan, no. Dapat humanap kayo ng mga aso na friendly. Mas okay pa nga yung mga askal pagdating sa aso. Pero dachshund, nako po, mamarde rin yan yung mga mga ibon nyo, maniwala kayo. Kaya
Ayun lang sa ngayon guys, matagal akong hindi nakapag-share ng tips. Ang tip ko ngayon is yan nga, yung mga asong to, wag ito, wag ito. Ito okay to. Friendly lang to. Dito nang diyan ng push ng ibon. Ito lang nangatay talaga to ng ibon. Yan. Nangatay ng ibon yan. Yan, sila Johnny. Si Bonbon. Lalo yan si Bonbon. Napakalakas mangatay ng ibon. Kaya hindi natin pinakakawalan kasi alam ko makakatay itong mga to eh. Sayang naman mga may lipad na yan ng norte at saka ng south. So yun lang guys from Video Nabiture by Fancy Love. Na-miss ko kayo. Ayun, sana nakatulong sa inyo yan, no? Kung mag-aalaga kayo ng aso, dapat yung aso na friendly sa sa ibon. So have a great day.